Ang storyang ito ay pinamagatang Beautiful Scars, Episode 6, Finale, by Zenzei. Simulan na natin ang kwento. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita ko ulit dun si Joaquin. And my God, he's hotter and sexier than usual. Nag-mature na siya. At grabe, maglalaway ka talaga sa kanya. Nagkayayaan nga kami. Pasyal-pasyal tapos inuman. Hanggang sa inaya na niya ako sa kanyang tinutuluyan. At may nangyari ulit sa amin. Damn it, ang sexy pa rin niya umungol. Habang dahan-dahan kong dinidilaan ang ulo ng kanyang karkada, mas lumaki at tumaba pa ito. I miss you, Ralph. Namiss ko yung alaga mo. I miss you too, Joaquin. Namiss ko din yung butas mo. That was good, Kuya Ralph. Grabe. Tugon niya habang napapasinga pa siya. Hindi na ako umuwi that night. Sa unit na lang ako ni Joaquin natulog at naulit pa ng ilang rounds yung pagniniig namin. Sobra namin na-miss yung isa't isa at wala kaming kapaguran. Sa kanila ako nagigilty ng buwaba na yung amats ko. At naalala kong may partner pala ako. Tinignan ko yung cellphone ko. Ang dami niyang text at missed calls. Habang natutulog pa si Joaquin ay umalis na ako at umuwi sa bahay. Saktong-saktong pagpasok ko sa pintuan ay nakita ko dun si Mark. At nag-aalmusal na. Saka ko siya niyakap. Morning, Han. Tapos ngumiti lang siya sa akin. Morning. Upo ka na. Nagluto ako. Pinagtimpla rin pala kita ng kape mo. Umupo nga ako. Saka ko siyang nginitian. Kumuha na ako ng fried rice, itlog, tapos sausage. Nang sumubo na ako ay ang laki ng ngiti ng Han ko. Nginitian ko rin siya. Saka tuluyang sumubo. Munti ko nang maibugay ito sa kanya eh. Pucha! Ang anghang! Ano ba to? Sabay inom ko ng kape. Pero ang pait din. Kaya naman yung tubig na lang na nasa side ko yung kinuha ko. Pero medyo lasang sabon. Tinitigan ako ng Han ko. Of course, galit siya. Pero makikita mo yung laki ng ngiti niya. Ang sarap, no? Tugon niya. Tumango na lang ako. Pwes, Ralph, kainin mo lahat yan. Bulyaw niya sa akin. Kahit maanghang yon, kinain ko yon. Pati yung mapait na kape ay ininom ko. Matapos kong kumain ay dumiretso agad ako sa banyo para isuka lahat ng kinain ko. Munti ko na rin yata maisuka yung bituka ko. Ralph, maligo ka na rin pagtapos mo dyan. Rinig kong sabi niya. Tapos nag-okay lang ako. Naligo na nga ako. Pagbukas ko ng shower ay agad akong napasigaw. Ang lamig ng tubig. Ay nako, pinatay niya yung heater. Malamig na ang temperatura sa paligid. Ang lamig pa ng tubig. Ano, Ralph? Masarap bang mag-almusal at maligo? Tanong ni Mark sa akin. Shit, oo. Ang sarap ng tubig ngayon, Han. Ang sarap maligo. Tugon ko na lang. Kahit nagyayelo yung tubig na pampaligo ko. Kaya naman paglabas ko ng banyo, nanginginig ako. Kasi pati yung heater sa bahay pinatay niya. Dumiretso ako sa kwarto namin para magpalit pero nagulat ako ng lahat ng t-shirts ko ay wala nang manggas. Putol na lahat. Pati mga pants ko,
jogging pants, mga naging shorts na. Pati yung mga brief ko, ginapit-tupit din niya. Pati yung panlakad kong damit, jacket, at iba ko pang gamit. Sira-sira lahat. Han, ano to? Galit kong sigaw. Bigla naman siyang lumapit sa akin na may malaking ngiti sa labi. Mark, ano to? Galit kong tanong. Teka Ralph, sinisigawan mo ba ako? Tanong niya. Hindi! Bulyaw ko sa kanya ngayon. So sumisigaw ka nga. Kasi na naman Mark eh. Ano to? Tangin. Ganon Ralph. So minumura mo na rin ako ngayon. Bakit kasi ganito? Sinira mo lahat ng gamit ko. May galit ka ba sa akin? Wala naman. Ano bang problema mo, Mark? Kinuha niya yung cellphone niya at pinakita sa akin ang isang post. May nakatag sa akin. At putya, may picture pala kami ni Joaquin na magkatabi sa kama. At parehas kaming nakatopless. Nakapost sa Facebook, tapos nakapublic pa. At nakatag pa ako. Hinawakan ko na lang yung noo ko. Wala na akong lusot nito. Han, let me explain. Tugon ko. No need, Ralph. I understand. Pero yung sa akin lang. Sana nagpaalam ka sa akin. Sana naman, in-inform mo ko para hindi ako nag-aalala at hindi ako nasasaktan ng ganito, no? I'm sorry, Mark. Okay lang. Sanay na ako sa ganito. Han, okay nga lang ako, promise. Han naman eh. Okay nga lang ako eh. Tangina. Umulot ka pa talagang hayop ka. Hindi lang yung mga damit mo yung gugupitin ko. Pati yung karagada mo, gugupitin ko din. Hindi ko lang gugupitin. Susunugin ko pa. Hayop ka. Bulyaw niya at talagang galit na galit siya sa akin. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Tapos, niyakap ko. Pero malakas siya. At sinuntok lang niya ako. Pwede ba, Mark? Umalis ka muna, please. Ayaw mo na kitang makita ngayon eh. Mag-grocery ka. Mag-shopping ka. Basta huwag ka muna magpakita sa akin. Sabi sa akin ni Mark noon. Sinuot ko nga muli yung damit ko kahapon. Tapos umalis ako sa bahay. Iba kasi magalit si Mark. At may grounds naman talaga siya para magalit sa akin. Kaya naman, namili na lang ako ng mga gamit ko at mga damit. Nung magbabahid na ako, decline yung card ko. Lahat ng card ko ay decline. Shit. Yung kumag na yun talaga gumaganti sa akin. Kaya naman, napilitan akong i-cash ito. Kaya, umuwi akong gutom. Pagod at pulubing-pulubi. Naabutan ko siya sa sala na nasa harap ng laptop niya. Hahalik sana ako pero umiwas siya. Han naman. Pagsusumamo ko. Not now, Ralph. Puntahan mo sa AC. Kanina ka pa niya hinahanap. Actually, kagabi pa. Nagtatampo yung bata. Ayaw niyang matulog. Kinaumagahan ay birthday ng friend ko. Ipinaalam nila ako kay Mark noon. Pumayag naman ito pero
Ayoko sanang sumama dahil hindi pa rin kasi kami okay. Mark, sure ka ba talagang okay lang sa'yo na sumama ako sa kanila? Ralph, hindi ko hawak ang buhay mo. You can do whatever you want now. Ano ba ako sa buhay mo? Wala naman, di ba? Mark naman. Sige na, umalis ka na. Inaantay ka na ng mga kaibigan mo. Nag-aalangan man ako. Sumama ako sa mga friends ko. Napaka-mapagbiro nga naman talaga ng tadhana. Same bar na pinuntahan namin ay nakita ko ulit yung ex-girlfriend ko. Si Fritz. Kasama niya yung mga girlfriends niya. Kaya naman, nakipag-inuman ako sa kanila. Kamustahan, kwentuhan, just like the old days. Nalaman ko nga na nagbabakasyon din sila ng mag-anak niya doon. Since wala akong dalang sasakyan nun, at medyo lasing na rin ako, kaya naman nagpresenta siyang ihatid ako sa bahay namin. Ang huling naaalala ko na lang ay, naghalikan pa kami bago bumaba ng sasakyan. Nagising nilang ako kinabukasan na nilalamig. Wala akong saplot, maliban sa boxer shorts ko. At nasa may harapan pa ako ng pinto namin noon. Han, buksan mo yung pinto. Han. Nakailang katok din ako. Bago niya ako pinagbuksan. Galit siya sa akin. Han, mahinahon kong tugon. Tinaasan niya lang ako ng kilay. Sa kanya ulit isinara ng malakas yung pinto. Han, buksan mo to please. Binuksan niya ulit yung pinto. Kasabay nito ay isang malakas na sapak sa aking mukha. Tangina naman eh. Ang sakit naman pang almusal yan eh. Dumiretso siya sa loob at saka pumasok sa kwarto. Sinundan ko siya. Mark, galit ka ba sa akin? Hindi. Lumapit ako sa kanya. Saka ko siya niyakap. Han, kausapin mo naman ako. Paglalambing ko. Huwag mo akong matawag-tawag na Han. Kung hindi, sapak lang yung aabutin mo sa akin. Han naman. Isa. Sinabi na nga huwag mo akong tawagin na ganyan eh. Alam mo, Ralph eh. Nakailang miss calls at text na ako sa'yo. Gabing-gabi na pero wala ka pa rin. Tapos nakita ko na lang kayo sa labas kagabi. Yung ex mo pa talaga? Naghahalikan kayo doon. Hindi na kayo nahiya. Buti sana kung wala kang asawa. At anak yung babae. Buti sana kung single ka eh. Buti sana kung single din siya. Nung isang araw naman, may kasex kang ibang lalaki. Ralph, anong susunod ha? Ano? Sorry na Mark. Alam mo, akala ko nagbago ka na eh. Nagkamali ata ako't pinili kita. Han, huwag naman ganun. Uuwi na kami sa Pilipinas ni AC bukas. Magbubook na ako ng ticket mamaya. Kung gusto mo magstay dito, nasa sayo yun. Tapos nilapitan ko si Mark. Mark, huwag naman ganito. Please? No. Let's end this, Ralph. Let's better end this. Hindi.
Hindi ako papayag. Mabuti na sigurong ganito tayo. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi ka na ba naliligayahan sa romansa ko? Ayaw mo na ba sa junior ko? Tanong ko kay Mark noon. Hindi yun, Ralphie. Ayoko na ulit masaktan. Pamilyado ka na. Paulit-ulit na lang kasi. Nasasaktan na ako. Napaka-insensitive mo. So, you want to end this? Gusto mo makipag-break sa akin? Tumango lang siya noon. You can't, Mark. You can't. And why? Marami ka pang utang sa akin. You can't run away from me. At magkano yung utang ko? Tanong niya. Yung anniversary gift ko sa'yo. Yung mansary gift. Yung diamond ring. Yung mga dates natin. Yung gatas. Diaper ni baby. Tapos yung monthly checkups niya. Tapos itong European tour natin. Yung dream house mo. Yung car loan mo. Pati ang cellphone mo. Kaya hindi mo ko pwedeng iwan. Marami kang utang sa akin. Ano? Hiwalayin mo pa ba ako? Lumakad siya papalayo sa akin. Sa kanya kinuha yung checkbook niya. Pinirmahan niya ito at inabot sa akin ng 1.7 million pesos lang naman. Napakanga na lang ako. Oo nga pala. Mayaman na siya. At itong European tour namin, siya nga palang nagbayad. Tinampal ko na lang inoo ko gamit yung kamay ko. Ano, Mr. Benavides? Kasya na ba yan? Mark naman. Joke lang naman yun eh. Pues sa akin hindi yun joke. Saka siya tumungo dun sa maleta niya at nag-ayos. Teka Mark, papapulis kita. Sasabihin kong ninakawan mo ko. Marami akong friends sa pulis dito. Pinandilatan niya lang ako. At ano naman ang ninakaw ko? Ako? Magnanakaw? Excuse me? May pera ako. At baka gusto mong bilhin ko rin yung pipitsugin mong kumpanya sa'yo. Remember, Ralph, I own half of the shares in your company. Kaya wag mo akong galitin. Magnanakaw ka, Mark. Sigaw ko sa kanya. How dare you? How dare you para sabihin mo sa akin yan, Ralph? Magnanakaw ka kasi. Ninakaw mo yung puso ko. Kaya kung balak mong isoli ito, please, parang awa mo naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Tinawanan lang niya ako noon. Kung iiwan mo ko, magpapakamatay ako. Fine. Gawin mo. Don't worry. Ililiming naman kita eh. Mark naman eh. Sorry na kasi. Okay, Ralph. Apology accepted. In one condition. Ano yun, Mark? Gagawin ko lahat. Get the hell away from my life. Wag ka na magpapakita sa amin ni Easy kahit kailan. I will file a TRO pagbalik ko ng Pilipinas. Ano ba naman yan? Wag naman ganyan kasi, Mark. Ano, Ralph? Ayaw mo? Tanong niya. Ayaw. Hindi ako papayag. O, edi maganda.
Saka ulit siya nag-ayos ng gamit niya. Kung may saltik ako, mas grabe yung saltik ni Mark. Iba siya kung magtampo. Kaya naman, kinuha ko yung maleta niya at kinalat ko ulit yung mga damit niya. Doon na nagsiliparan ng lahat. Nag-away kami. Sinuntok niya ako. Pero ang ginanti ko, hinalikan ko siya. Matagal at madiin. Nagtawanan na nga lang kami nun eh. Sa kanya ako sinunggaban din ng halik. Kinagat niya yung labi ko pero hindi pa rin ako tumigil ng paghalik sa kanya. Hanggang sa hinubaran namin ang isa't isa. Nung isubo niya yung alaga ko, ay kinagat niya rin ito ng sinasadya. Kaya naman, nang pasukin ko siya, hindi ko dinahandahan yun. Binilisan ko yung paggadyot ko sa kanya. Hanggang sa may nangyari nga sa amin. Nag-make love kami. Pagkatapos nga nun, tumayo na lang siya sa kanagdamit. Inayos na rin niya yung mga bagay na inihagis namin. Ang daming mga basag. Matapos nun, bigla na lang dumating si Mami at si AC. Ralph? Anak? What happened here? Parang dinaanan ng bagyo ah. Gulat na tanong ni Mami. Wala ma. Naglaro lang kami ni Mark. Naglaro? O nag-away na naman kayo? Ralph naman, magtino ka na kasi. Hindi ka na bata. Meron na rin kayong anak ko. Sorry po ma. Hirap pa rin akong patawarin ni Mark noon. Pero araw at gabi, ginawa kong lahat para mapatawad niya ako. Hanggang isang araw, nilapitan ko siya at niyakap. Mark. What? I love you. Wala na bang mas bago dyan? At saka, hindi na ako naniniwala dyan eh. Kasi manlaloko ka. Mark Grayson? Ano nga? Ang kulit mo naman eh. Mark Grayson, will you marry me? Sabay pakita ko sa kanya ng isang diamond ring. Habang nakayakap pa rin ako sa kanya sa likod. Kumala siya sa pagkakayakap ko. At binigyan niya ako ng blankong ekspresyon. Architect Mark Grayson, will you marry me? Pag-uulit ko na nooy, nakaluhod na ako sa harapan niya. Nakita ko na lang na pumutak yung luha niya sa kanyang mga mata. Mark, I will promise that there will be no more scars to the beautiful you. I promise you that I will never leave you. Kayo na lang ni Easy ngayon ng mundo ko. So please, say yes. Hindi na ako magloloko. Magiging honest na ako sa'yo. Huwag mo na lang akong iwan please. Kasi baka hindi ko kayanin eh. Ralph, honestly, I don't know what to say. Just say yes, Mark, please. Tumango na lang siya. Say it, please, Mark. Tugon ko. Yes, I will. Papakasal ako sa'yo, Ralph Benavides. Niyakap ko nga siya. At nang kalaunay, hinalikan ko na siya sa labi. Maalab yun at punong-puno ng pagmamahal.
Ngayon nga, ikinasal na kami ni Gray. At kasalukuyan na kami nakatira sa Amsterdam. Iniwan namin yung buhay namin sa Pilipinas to start a new life. Taon-taon na lang kami bumibisita sa Pilipinas para kamustahin yung mga naiwan namin negosyo. Malaki na rin sa AC. At hanggang ngayon, nagmamahalan pa rin kami ni Mark. May kalaro na rin sa AC noon. Ako at si Gray, we decided to try surrogacy. Ako yung sperm donor. Kaya naman, pwede ko nang matawag na akin. Lalaki yung kapatid ni AC. AJ ang pangalan niya. O diba? So, this is our happy ending. Hindi man siya perfect dahil nga hindi mawawala yung tampuhan at pag-aaway. Lalo na pag may nakikita akong umaaligid kay Mark. At ganun din naman siya sa akin pag may humaharot sa aking mga babae o lalaki. Pero simula nang ikasal kami, hindi kami natutulog na hindi nagbabate o hindi inaayos yung mga problema namin sa isa't isa. Kaya inaabot kami ng 3:00 bago makatulog. Siyempre, nocturnal yung taong yun eh. At hindi talaga siya yung unang nagsasorry. Kahit naman na kasalanan niya minsan, ako na lang yung nag-a-adjust. Dahil mahal na mahal ko siya. I love everything about him. His scars, his sarcasm, yung pagiging matigas ang ulo niya, yung pagiging matampuhin niya. He will not be Mark Grayson I met before kung hindi siya ganun. I love his imperfections and him being my beautiful disaster. Naniniwala nga ako guys, kung naaalala nyo pa, kung nung nagbagyo kami noon, hindi lahat na nagpupunta sa Baguio ay gusto mag-move on. Yung iba, nakakatagpo ng forever. This is Ralph Bonavides. And I promise, there will be no more scars to your beautiful. Okay, so ito na nga yung finale ng story, no? Promise yan, Ralph, hindi ka na maghaharot, Obviously, this is a fictional story, no? But even though, I am happy kasi at the end of their story, masaya yung ending. For me, the secret of happy and successful relationship yung pagiging open nyo sa isa't isa. Yung pagiging honest. Kasi you can't be happy kung puro lies yung relationship nyo. At dapat sa buhay, alam din natin kung kailan tayo hihinto magharot, magloko, kasi hindi habang buhay bata tayo. At hindi po lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na makatagpo yung true love nila. Pasensya na pala guys, wala tayong upload kahapon, no? Minamadali ko na kasi yung sa Bangkok Adventure na i-upload ko within this week. Panoorin nyo rin yun, Promise, babawi ako sa inyo. At sa mga gusto po mag-share ng stories nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po. Hanggang sa muli.